So, our topic today is about EDC or everyday carry. So, this is what we carry every day when we are going out on a meeting, vacation, or beach, travel, or in a motorcycle ride. Yun ang mga pwedeng usual pasyalan ng isang tao. No? So, everyday, meron tayong paborito na dinadala o mga essentials natin o gears natin, partner na ng daily routine natin na dala-dala natin siya. So, ang EDC ko, dahan-dahanin natin, start tayo sa aking knife. So, this is a G10 material na dagger. This is a dagger knife. Meron na siyang leather sheath, yung lagayan niya. Meron na ring belt loop. Gusto mo siyang i-belt. Itong G10, napakagaan. Tapos, matibay yung materials. Hindi siya plastic talaga. Matibay ang pagkagawa at parang pinagpatong-patong ko ng mga classic carbon para tumigas. So, hindi masyado matalim yung sides. Pero yung dulo niya is enough na maka-puncture ng anything, no? Kaya niyang i-puncture sa body, sa mata, sa muka, sa tagiliran, kaya niyang pasukin since yung point ng kanyang blade is dagger type. Next is I have ball pen. So itong ball pen ko na to, weapon din to. Metal, parang ball pen lang siya. Ayun. Pero side niya, ay yung kabilang side niya, pwede na rin to pang puncture. So pwede sa mga window, pwede mo na rin pang weapon talaga. Pwede sa mata, ano pa, nakatago pa. Hindi pa alam na weapon din pala. Pwede mong lagay dito. Pwede mong lagay sa pocket. Kahit saan, ballpen lang naman siya. So hindi siya pag-iisipan na weapon. Next is perfume. So nagdadala ko ng perfume lagi. Ano lang siya, maliit lang siya para pwedeng itago din. So hindi siya masyado storbo sa bulsa. So Bulgari lang to na wood essence. Next, may sunglasses ako na Oakley Holbrook metal. Manipis, photochromic na yung lenses niya. Ang meaning ng photochromic, pagka nasa labas ka, may light exposure, didilim to, itong lens. Pagka indoors ka naman, sa loob ng hotel, loob ng bahay, or kung saan man na okasyon na indoor, magki-clear siya. Yun ang meaning ng photochromic lenses. So, metal siya, manipis, at magandang suotin. Dikit na dikit sa mukha. Okay? Oakley Holbrook. Meron pa akong isa na sunglasses. Oakley din, pero face out na to. Matagal na, 90s pa. Itong Oakley Romeo 1. Wala na to sa market. Very iconic at very rare. Napakahirap hanapin. Pinahanap ko pa sa sa Japan. Sumikat to nung ginamit to ni Tom Cruise sa isang Mission Impossible na movie niya. Napakaganda din. Bakal. Gusto ko kasi talaga ng bakal kasi very sturdy siya sa mukha. At maganda yung kapit niya sa mukha. So may rubbers din. So dikit na dikit siya sa mukha. Yan. So hindi nahuhulog. At ang lang nito, yung lenses niya is very tinted. Pero ang advantage naman ng very tinted, yung lenses mo, hindi nakikita yung mata mo at kung saan ka nakatingin. For example, may sumusunod sa'yo na possible attacker. Pwede kang tumingin sa 2 o'clock mo or 1 o'clock, ganun ka. Tapos nandito siya. So yung dito ako nakatingin, pero yung peripheral vision ko sa kaliwa, nakatingin na pala yung mata ko. So nagve-verify na pala ako
kung anong ginagawa niya, anong movements niya, ino-observe niya ba ako. So, yun lang din ang positive at advantage sa super tinted. Hindi alam ng tao kung anong ginagawa ng mata mo. I-verify ka ba? Saan ka pa nakatingin? Minsan, pati anong iniisip mo nakikita sa mata eh. So, maganda rin minsan yung tinted katulad nito. So, this is a Oakley R1. Next, cellphones. So, meron akong dalawang cellphone. Apple, iPhone 16 Pro Max, at Samsung na S22 Ultra. Pareho sila okay. Android, tapos iOS. Parehong mabilis. Ang purpose ko naman is two cellphones. Different sila ng mga signal or mga SIM cards. So, itong Samsung ko, gamit ko yung Smart. Tapos, sa iPhone ko naman, ang gamit ko Globe. Para kahit saan ako mapunta na lugar, kung saan yung malakas na signal or yung network, yun ang gagamitin ko. So, pinaka-importante kasi yung communication, kung paano ka kontakin or kung paano ka ko-contact. Flashlight na rin to. Pinaka-okay na rin na flashlight since makontrol-control mo siya. Flashlight na rin. That's why hindi na ako nagdadala ng separate flashlight ko. Unless meron yung baril ko, meron siyang ilaw sa baba, tulad nito. Itong Glock 43X, meron na siyang ilaw sa baba. Weapon light ang tawag. Next, in my EDC, meron akong card holder. So, nandito yung LTAF ko at lahat ng firearms licenses ko. Ngayon, yung mga gusto kong baril na gusto kong i-carry, in-applyan ko siya ng permit to carry. So, lahat ng kinikerry ko na dinadala ko sa sasakyan, bag, lahat yan naka-permit to carry para sigurado na legal tayo. Next, meron pa ako ditong wallet na may chain. So, yung chain nito yung aming grupo sa bikers, yung Amikaji. So, meron ako ditong cash, pero ang cash ko lang is 200 pesos, minsan 500 at may mga coins. Ang parking lang, tsaka pang tip sa parking boy. Dinadala ko madalas yung credit card, any cards lang din na mode of payment ko. This is also a horsehide na leather. So final, yung aking baril. So this is a Springfield Armory na caliber 45. The model is Champion Operator. Compact size pistol na bull barrel. Check natin. Check ko na kanina pero I will show you how I check my firearm. So binibilang ko yan 1, 2, 3 at hindi lamang kasa, kundi tinitignan ko yung chamber kung may lamang bala na hindi kayang tanggalin ng kasa lang. Tapos after ng 3 beses, i-slide lock ko pa siya at inukuhit ko yung chamber mismo kung may laman. Panigurado lang. Yun ang ginagawa ko. Then, check ulit. Hammer down sa safe direction. What I like about this gun is, number 1, 45 caliber siya. May knocking power. Tapos all metal. Frame at yung kanyang upper assembly niya is made of metal. Naka-bull barrel na rin siya. So, bull barrel na rin siya. So, makapal, accurate, and very reliable. Hindi ka matatakot na mag-crack siya kahit ilang libo na yung iputok mo sa kanya. Tapos naka-night sights na rin ako. Rear and the front sight ko is naka-night sights na yan. Ibig sabihin ng night sights, kahit na gabi, kahit walang ilaw, pag tinutok mo siya, makikita mo yung mga dots. So 3 dots siya, i-align mo na lang. Next, meron siyang ambidextrous na safety levers. Meaning ng ambidextrous, no, yung pwede siya sa right-handed, tulad ko. Pwede rin siya sa left-handed. So, yung ibang shooters kasi left-handed. So, pwede siya. So, pinag-isipan talaga nila na pwede gawing EDC ng kahit sinong firearm holder. Ang advantage ng 45 caliber at 1911, number 1, caliber niya mismo kasi meron siyang knocking power. So kahit na tatamaan ka lang sa braso, tagiliran o sa paa, talagang mararamdaman nung binaril mo yung effect ng caliber na to, yung 45. Compare sa 9mm na syempre pag fatal yung hit,
delikado rin sa mga dibdib, sa ulo, heart. So, delikado rin. Pero pagka braso, paa, minsan nakakatakbo pa yung binaril eh. Medyo kampante ako pagka naka 1911-45 ako. That's why ito ang kinikerry ko. Advantage siya pa yung ergonomics. Napaka-sarap hawakan, no? Parang walang space sa loob, walang gap pagka hinawakan mo ng pag-irinip mo siya ng maayos. So, parang wala talagang galaw pag pinutok mo siya. Yun ang maganda rin sa 45 na 1911. Also, kahit 45 siya, hindi gaanong papalag o wala gaanong malakas na recoil kasi nag-compensate sa kanyang weight, no? Dahil bakal siya, medyo mabigat. So yung muzzle rise o yung flip is medyo nabawasan, lalo na kung proper pa yung gripping mo. Sa disadvantage lang ng 45, yung nakasalpak na magazine is 8-rounder lang. Make sure ka lang talaga na tamaan mo yung binabaril mo. Tapos meron akong spare na 3 piraso na 45. So kulang-kulang meron akong 38 rounds na bala dito sa aking 45. So lahat ng magazines ko ay Wilson Combat. Sigurado na reliable kasi matagal na yung Wilson Combat na brand. Ever since, sikat talaga sila. So sumikat sila dahil reliable din sila. Ito ang aking EDC. Meron akong 3 EDC. Itong 45 ko. May 43X ako. At meron akong HK VP9. So, yan yung mga EDC ko. Pero sa video na to, ito muna yung i-discuss ko. So, itong champion operator na 45. Which is, ito rin naman talaga yung madalas kong dalhin outside of my residence. Bago ka makabili ng baril, kailangan meron kang LTAC. Partner niya, firearms registration. At kung gusto mong ilabas outside of your residence, kailangan mo mag-acquire ng permit to carry. So lahat yon ay kailangan mong i-comply bago ka magkaroon ng firearm at maging legal yung dinadala mong firearm. So ang baril, hindi pang patapang at hindi pang padagdag ng tapang. Kasi kung matapang ka, may baril ka man o wala, matapang ka. So itong baril, hindi pang payabang, hindi pang patapang, kundi gagamitin mo lang siya pang hobby, firing sa firing range. At sana wala, pero kung may gagawang hindi maganda sa'yo o sa pamilya mo, may pang-depensa ka. So, depensa, yun lagi ang nasa isip dapat. Pang-depensa lang yung baril, hindi pang-attack at hindi panakot. Pang-depensa lang ang baril at pang hobby-hobby. Yun yung una kong EDC na baril, yung aking champion operator na Springfield Armory chambered in 45 caliber.